Sa video natin ito mga boss, pag-usapan naman natin yung paggawa ng bakod nitong bahay na ito. Bibigyan ko lang kayo ng idea kung paano gawin itong ganitong bakod o fence dito sa topic natin sa AutoCAD. Kaya lang mga boss, kung bago pa lang pala kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na natin itong paggawa ng pader mga boss o ng bakod. Para magawa yan mga boss, ang gagawin natin, dito natin sa kabila gawin. Ang gagawin natin para meron tayong kokopyahin, i-copy lang muna natin ito. Tapos ilagay natin dito. Pagkatapos para meron tayong magiging guide, ang una natin gagawin mga boss pag ganito, ito munang mga poste, So, ayan yung technique ko. Halimbawa, dito gagawa ko ng poste, yung size niya is 0.25 meters by 0.25 meters. So, rectangle lang yan. Click, tapos sa dimension option, 0.25 by 0.25, na-discuss naman natin yung paggawa ng rectangle. And then, ang gagawin natin, ilalagay natin ito dito, sa gilid. Ayan, Pagkatapos, itong haba ng wall, maglaline tayo rito, gagawa tayo ng guide, sa midpoint. Pagkatapos, halimbawa, 3 meters, Ayan, sample lang naman ito mga boss, yung haba niyan. Pero depende sa gagawin nyo. Tapos imi-mirror ko lang ito sa midpoint para meron sa kabila. And then ang gagawin natin, ipe-press pull natin, So kung naaalala niyo yung command na press pull na na-discuss natin, ito 'yon, Tapos click lang ito sa loob. O yung height ng poste, gawin natin halimbawa 1.5 meters. I-press pull ko rin ito. 1.5 meters. So, kaya dapat i-review natin yung press pull command tsaka yung extrude command, gagamitin natin dito sa video ito. Ngayon, ang susunod na gagawin natin mga boss, dalawa, Unahin na natin itong wall na may pa-carve na ito. Susunod natin yung metal fence na yan, So, ito muna. Para magawa ito mga boss, madali lang naman ito. Gagawin natin yan nakahiga, So, i-move ko lang ito. Itong gagawin nating guide. Pagkatapos, yung height nito at saka yung height nun sa gitna, kung anong design na pinagagawa sa inyo, yun ang gawin nyo. Halimbawa, sample lang ito, 1 meter ang height nito. Gagawin ko siyang nakahiga. 1 meter. Tapos sa may bandang gitna, 0.5 meters. Sample ko lang naman ito. Tapos mag-a-arc lang. 3 point up. 1, 2, 3. Which is na-discuss ko rin naman yan. O pag nagawa na yan, ang gagawin natin, ipe-press pull natin, Pero bago natin i-press pull, i-copy natin ito kasi gagawin natin guide ito para naman dun sa metal fence, Copy ko siya. Pagkatapos, pwede na nating i-press pull ito. Baguhin ko muna yung kulay. Ito, kasi kung anong kulay nito, yan yung kulay ng wall, Tapos, press pull. Yan ang importance ng press pull o yung kapal ng wall. O halimbawa, 4 inches sa CHB lang yan. O 4 inches yung kapal, 0.1, Ayan. So, once nagawa na yan, ang magandang gawin, i-rotate 3D lang natin, So, i-move ko lang muna. Tapos, gawin na natin yung rotate 3D. Tatayo na natin. So, ibig sabihin, nakahigang gagawin tapos itatayo, Kung naalala nyo yung rotate 3D na naging topic natin, i-review nyo rin, First point ito, papunta ron, 90 degrees. Ayun, Ang susunod, para masipat nating mabuti, yung view natin, punta tayo sa visual style, si wireframe muna natin, para maging transparent, para pag nag-move tayo, makita nating mabuti at
accurate yung pagkakagawa from midpoint to midpoint nitong poste, no? So, ayun na yung wall, no? So, kung ibalik natin dun sa view, visual styles, realistic, na? So, ayan na siya. Ayan na yung wall na nakapakarve sa baba, no? Ang susunod na gagawin natin, mga boss, ito namang metal fence na ito. Paano ba gawin ito? Actually, bibigyan ko kayo ng idea sa pinakamadaling paraan na alam ko, no? Baka yung iba, merong ibang way, no? Pero ako, ito ang way ko. O, halimbawa, ito gagawin kong guide, no? Tapos, ano ba yung height ng metal fence? So, maglaline lang ako rito. Halimbawa, 0.5 meters. Kayo kung ano yung sukat na pinagagawa sa inyo, yun ang gawin nyo. Sample ko lang naman ito, 0.5 meters. Tapos maglaline ako, magmula rito, papunta ron. Ito yung pare-parehas na height nila. Tapos maglaline ako rito sa midpoint. O, yun, na. Tapos, ito yung gagawin ko, yung isa muna sa gitna. Pagkatapos mamaya, nagawa ko itong kalahati, imi-mirror ko na lang, no? Ang susunod na gagawin ko, i-offset ko itong line na sa gitnang ito. Ito na yung metal fence, no? Offset, halimbawa, 0.02. Kabilaan. O, tapos maglaline lang ako rito. Ito na yung bakal na matulis. Tapos ititrim. Tapos erase na lang ito. Ayun, na. Ang susunod, gagawin natin kung ano yung spacing, no? Netong bakal na ito. So, from center to center, i-offset ko lang ng halimbawa, tigwa 1 foot, 0.3. Halimbawa, 0.3, 0.3, no? Yung distance niya, tigwa 1 foot, 0.3, 0.3. Ayun yan. Ang susunod, ititrim ko lang etong sobrang ito. Ayan, na. Pagkatapos ang gagawin natin para hindi na tayo gumawa nito, ikakopy na lang, no? Kakopy na lang ito. Copy. Hawakan dito o ilagay dito. Ayan, na. Ilalagay dyan. O, pati ito, lagyan na rin natin. Ayan, na. Pagkatapos itong sobrang ito, ititrim pala natin ito, na. Ayan, titrim natin yan. Para eksakto dun sa curve, na, nung wall. Importante yung tiyagain natin, na. Once na na-trim na, erase naman natin yung nasa gitna, na. Kasi center line lang yan. Yung mga nasa gitnang yan. After nun, kung naalala nyo yung press pull command na diniscuss natin, no? Gagawin natin dito. O, i-type natin press pull. Tapos, click yung loob, no? Ayan. O, yung kapal nung metal fence, 0.0, halimbawa, 1, no? 0.01 din ito. Tapos, ito, 0.01 din. Dapat sa gitna ilagay, no? Tapos, ito rin. Siguraduhin natin nakagitna yung pag-pick. Kaya ganyan ka-importante yung press pull, mga boss, no? At saka yung extrude. Yung dalawang command na yan, napaka-importante niyan. Pero ako mas madalas kong ginagamit yung press pull, no? Kesa dun sa extrude. Once na nagawa yung kalahati, mga boss, imi-mirror na lang, no? Hindi na kailangan gumawa dito sa kabila kasi gawa na yung kalahati, mirror. Ayan yung importance ng mirror command. Click dito. Ayun, nagawa yung kalahati, oh. Ayun, na. So, kalahati lang ang gagawin, tapos imi-mirror. Pagkatapos dito, gagawa lang tayo ng line. Tapos hanggang doon sa midpoint, no? Nung kabila. Siguraduhin lang natin
midpoint or perpendicular. Pagkatapos, offset na rin lang natin. Halimbawa, 0.02 rin, no? Kabilaan. O, tapos, magre-rectangle ako rito. Click ko dun sa dulo, papunta rito, sa kabila. Ayun. Pagkatapos, hindi na press pull ang gagamitin ko, extrude na lang, no? Ayun. Tapos, yung kapal niya, pataas, mga 0.01 na rin para pare-parehas na sila kapal. Ayun, no? Once na nagawa na yon, erase na natin itong guide. Tapos, i-group na natin, no? Para hindi sila hiwa-hiwalay. Group. Para one entity siya, no? Ngayon, ang gagawin natin, palitan lang natin ang kulay. Pagkatapos, i-rotate 3D na natin, no? Kung na-i-rotate 3D natin ito, i-rotate 3D na rin natin ito, no? Para ipatong na lang natin doon, no? So, ayan yung importance ng rotate 3D. Rotate 3D, ito. Select ito. Click. Click 90 degrees. Ayan, no? Pagkatapos, i-move na lang natin, no? So, move. Hawakan dito. Sa midpoint. Tapos, ang gawin natin para accurate, yung view natin, visualize styles, wireframe ang gamitin natin. Pero, i-move ulit natin pala, nawawala pag nag-wireframe tayo. Hawakan natin sa midpoint, papunta ron sa midpoint nito. Ayun, no? So, move from midpoint to midpoint. Ayun. Ngayon na nagawa na natin yung isa, view, visual styles, realistic. Ayun, nagawa na yung isa, no? Ayun, pag nagawa na natin yung isa mga boss, ang gagawin natin, i-group lang natin itong buong isang wall na ito para one entity siya. Group. Ayun, no? So, buo na siya. Ang gagawin natin na para hindi na tayo gawa ng iba pa, kakopy na lang natin, no? Ibig sabihin, kung pare-parehas lang naman yung laki niyan, o ikakopy na lang natin, no? Ganon yung paggawa niyan. O halimbawa, dito naman sa kabila, erase ko na ito. Meron dito, pare-parehas lang naman ang laki. Typical lang naman sila. Maglaline ako rito. Halimbawa, ditong sa gate na ito, hindi ko muna gagawin yan. 5 meters. Laktawan muna natin. Tapos ito, copy natin. Tapos since dalawa ito, i-group ko na rin lang. Tapos pag nag-group na, rotate. I-rotate lang natin. Tapos ang gagawin natin, i-move lang natin. O gamitin natin yung orbit para accurate, no? Ma-move natin ng maayos dito. From midpoint to endpoint. Ayan, no? Once nagawa yung isa, o i-copy na rin lang natin kung ilan yan. Copy. Hawakan dito. Tapos ilagay doon. Ilagay dito. Ganun lang kadali mga boss, no? Yung paggawa ng perimeter fence na yan. Tapos i-rotate lang natin ito. Kung meron pa dito sa side na ito, same procedure lang. Kailangan naka-ortho-on yung pag-rotate natin mga boss, oh, kasi pag hindi naka-ortho-on yan, tabingi yan, no? Na-discuss naman natin yung pag-ortho-on, ito lang, oh, no? Tapos i-move na lang natin. O, ganun lang mga boss, no? Hanggang dun sa likod, no? Pagka, nagawa yung isa, copy-copy lang naman yan, no? Ganun lang kadali. Ang medyo mahirap lang yung paggawa ng isa. Okay, ayun lang mga boss, no? Yung paggawa ng fence na ito. Sa susunod, gagawin naman natin yung paggawa ng
gate na ito, no? Sana abangan nyo yung paggawa ng gate para makita nyo kung paano ko gawin. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.